Alright, so for today's video, ibabalik na natin si KTM 390 Duke. Kaya Skyway Gaming tayo. So no RFID tayo, kaya dito tayo sa lane na to. Magkano po? Salamat po. Alright, mabilis naman ang biyahe via Skyway. Medyo magastos nga lang, pero laking convenience. Kasi tingnan nyo Parañaque to Quezon City in less than 1 hour. And maraming salamat pala ulit sa Lucky Mappy. Sila yung official distributor ng KTM and Husqvarna sa Philippines. So salamat sa pagpapahiram sa akin itong KTM 390 Duke. It was a good experience. Nagawa naman natin ng review, and I'm really hoping na makabawi ang KTM this year, kasi talagang solid naman yung mga bikes nila. So habang nasa biyahe tayo, i-share ko na lang din siguro kung ano yung mga nagustuhan ko dito so far sa 390 Duke, and if meron din ba akong hindi nagustuhan. So unahin na natin sa likes. Unang-una siguro for me is the ergonomics. When you talk about naked bikes, ang naiisip agad ng mga tao kasi is yung upright position. Pero sa ngayon, hindi na rin uncommon na may mga naked bikes kang makikita na medyo sub-sub yung riding position mo. And ang nagustuhan ko dito sa 390 Duke, ito yung isa sa mga naked bikes na talagang upright ka. At least for my height, I'm 5'8". Syempre yung riding position pwedeng mag-iba yan, depende sa height mo. Pero kahit na upright yung position mo dito, I can see na very sporty pa rin ng riding experience. Kasi yung foot pegs niya medyo nakatras. So yung binti mo, yung paa mo, sporty talaga yung position. Ang next na nagustuhan ko dito is yung torque. Kahit first time natin nakatry ng KTM, matagal ko na namang naririnig yung feedback na yon, na talagang torquey ang KTM bikes. Kaya natutuwa ako dito kahit 399cc to, 400cc on paper, hindi ka naman mabibitin sa torque nito. Kaya nakakatuwa rin na kahit mag high speed ka dito sa 390 Duke, you feel stable you feel planted on the road. Usually kasi mas na-feel ko yung ganong stability sa mga mas mabigat na big bike or mga higher cc. Alright, Skyway Stage 3. Buti na lang ginawa na nilang 80 ang speed limit dito. Dati kasi 60 Yung sa 60 talagang aantukin ka, lalo na nakamotor ka. So going sa next na nagustuhan ko dito kay 390 Duke is napaka-premium ng experience when using this bike. From the panel, sa build ng motorcycle, sa materials used, yung itsura ng bike. Magtataka ka na lang kung paano nabibenta to ng 309,000 Kasi kung hindi mo alam ang presyo nito, you would think mas mahal ang SRP dito. Even the side mirror, tingnan nyo, stock to Sarap pumaking dito sa motor na to. So tala na tayo sa next na gusto ko, and that would be yung tech or technology nitong bike na to. So aside from having riding modes, meron tong rain, street, yung standard, and track, yung wall mode. Pwede ka rin mag supermoto dito. Ano ba yung supermoto? Yun yung pwede mong i-turn off yung ABS sa likod, pero yung harap naka-on pa rin, para yung mga mahilig magpa-slide ng likuran. Diba? Yung mga hooligan dyan, yung mga waswasero, pwede nilang paglaruan tong bike na to. And saan ka rin makakita ng 400cc bike na mayroong launch control. So talagang napaka-solid. And ngayon ko lang din pala na-figure out yung cruise control nitong KTM. So yan, cruise control,
set natin siguro ng 60 plus. Tingnan natin kung gagana guys ha. O 70. Hindi pala cruise control yung naset ko, speed limiter pala yun. So yun, sinet ko ng 63. Hindi ako lumalagpas ng 63 ngayon. Teka lang. Ayun, makakancel naman pala. Kala ko cruise control eh, speed limiter pala yung ginawa ko. Pero yun, good to know na mayroong speed limiter to. Pwede mong i-manually control or i-set. Off na nga natin. So sa Araneta na tayo i-exit. Napasarap yung kwentuhan natin. So again, clarify ko lang guys ha, hindi pala cruise control yung ginawa natin kanina, speed limiter. Alright, so mag-exit na tayo dito. Pakabilis ng biyahe, no? Parang magkatabi lang ang Parañaque tsaka Quezon City. Alright, dito tayo sa kanan. Magkano boss? Thank you. So punta naman tayo sa mga ayaw ko dito sa bike na to, kung meron man. Well, for me hindi naman siguro ayaw, kasi ayaw is a strong word eh. Pero yung hindi lang siguro ako sanay is yung vibration. But again, naiintindihan ko naman kasi this is a single cylinder bike. Pero don't get me wrong, yung vibration is hindi naman annoying. Nararamdaman mo lang. Next siguro is meron ka lang mararamdaman konting buga ng mainit na hangin sa binti mo, particularly parang dito sa right side. So feeling ko doon lang din siguro lumalabas yung pinagbubugahan ng fan. I'm not sure na-assume ko lang. Pero again, it's not too bad. Unlike yung mga ibang bikes na talagang umiinit, this one is tolerable. Hindi naman siya yung talagang sobrang discomfort. Feeling ko nagni-nitpick na lang ako ngayon para may masabing dislikes. Pero ang feedback kasi sa previous model, although hindi ko na-try yun, is nag-overheat daw. And itong bagong 390 Duke, na-try ko na sa traffic, ito sa matinding sikat ng araw, and yet laging okay yung temperature, coolant, hindi umiinit. Malayong experience to dun sa kasi I think 2 or 3 years ago nakapag-test ride ako ng Duke 790, yung big brother nito. Dun medyo kinabahan ako kasi pag nasa traffic ka, makikita mo talaga yung temperature na tumataas. Pero pag umandar na naman, bumababa rin kaagad. Kaya nga lang, bawal kang maipit sa matinding traffic dun. Pero sa bagong 390 Duke, goods na goods to. Kahit masalang ka sa traffic dito, hindi ka mag-worry na mag-overheat ka. And doon pala sa ginawa kong KTM videos, marami rin nagko-comment asking about the parts. Kasi apparently, pahirapan daw ang parts ng KTM. So just to share yung sinabi ng bagong distributor ng KTM sa Philippines, yung Lucky Mappy. So they actually reduced yung number of official dealers sila. So nung nakita ko ang konti na lang ng dealers ngayon ng KTM, ng Husqvarna. And the reason for that is gusto daw talaga nila na makapag-focus sa customers, sa consumers this time. So mas makokontrol nila, mas mamamonitor nila since konti na nga lang yung dealerships ngayon. And by the way, si Lucky Mappy or si Motor Ace, hindi na rin sila dealer kumbaga distributor na lang talaga sila, which for me is a good move. Para nga naman hindi na nila kalabanin pa, hindi na sila kakompetensya ng mga dealers nila. So I think this will be a good year for KTM. Alam naman siguro natin yung story nila, current state, pero I think they're in a good spot ngayon talaga to bounce back. And what they have here, itong bagong KTM 390 Duke, for me this is a very solid first big bike. So yung mga gustong tumalon from scooter to big bike, or yung mga beginners sa pagmumotor, with a 309,000 price tag, sobrang sulit. You can also check out my previous video, yung full review ko nito, kung gusto mong malaman kung ano ba talaga yung mga makukuha mo for 309,000. Alright, medyo malapit na tayo. Pero by the way guys, kung nagugustuhan nyo naman yung mga ganitong klaseng content and hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button below and like and share the video. And paklik na rin ng bell icon para hindi nyo mamiss out yung mga bagong uploads natin. Alright, so maraming salamat sa mga sumama sa atin today. Kita kita sa next video. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.